Hello mga Lodi, welcome to my channel. Sa aking munting channel, ay aking inilalahad ang iba't ibang kwentong sinapit at naging kapalaran ng ating mga iniidolo sa industriya ng pelikula, musika, sports at politika. Mga kwento ng buhay nila, tulad ng karamdaman, krimen, trahedya, kamatayan, at mga kontrobersyang nagpayanig sa mundo nila. Sila na mga tinitingala natin, at minsan ang nagbigay saya, nagpangiti, nagpahanga, at nagbigay inspirasyon sa ating kapwa. Ating alamin at kumustahin ang mga kalagayan nila, at kung nasaan na sila. Bakit nga ba kayo nagkakaganyan? Tanong mo si Lilay. Lilay, ano nga ba ang dahilan ng inyong pagbabago? Manoy, ang mabuti pa limutin na natin tayong dalawa'y magkasintahan at manatili na lamang tayong magkaibigan. Ha? Bakit? Hindi ba't sumang-ayon tayong apat ay pakakasal? Oo nga, ngunit ngayon namin at pag-isip-isip na dadayain lamang natin ang aking sarili kung tayo pakakasal. Kaya kayo nagbago, ano? Hindi yan ang dahilan. Kaya ano pa? Kami walang matatamong kaligayahan sa inyo, kaya mabuti pa'y magkalimutan na tayo. Huwag naman. Wala na akong makukuha katulad. Isang paalala. Ibig ko lamang pong ipabatid sa mga taga-subaybay at manonood ng munting channel ko, na ako po ay hindi eksperto. Ang mga kwentong mapapanood nyo sa channel ko, ay hindi nagsasaad ng tama, at eksaktong impormasyon, tungkol sa pagsasalarawan sa subject ng topic ko. Ito ay bunga lamang sa aking mga pananaliksik. Maraming salamat po. Kilalanin natin ang dalawang magaling na komikero sa larangan ng pagpapatawa sa mga pelikulang Filipino noong dekada 40 at 50. Masasabi natin na kapag ang dalawang ito ang nagsama sa entablado man o pelikula, ay tiyak na hahagakhak ka sa kakatawa. Dahil sa galing ng batuhan nila, ng kanilang mga linyang ginagampanan, sa entablado man o pelikula. Sa panahon nila, ay masasabi nating, marami silang napasaya at napatawa, dahil sa galing ng tambalan nila. Halika't alamin natin ang kwento, ng dalawang komikerong, minsay nagpangiti sa mga lobby ng mga taong nalulungkot, noong kanilang kapanahunan. Kung gusto nyo ng ganitong klaseng content, mangyaring pindutin lamang ang subscribe button, at i-click na rin ang notification bell, para lagi kayong updated sa mga susunod kong videos. Sina Pugo at Togo, ay tambalan ng dalawang komikerong Pilipino, na nagbibigay ng saya at aliw, sa mga entablado at pelikulang Pilipino, noong dekada 40, hanggang dekada 50. Ito ay binubuo, nina Mariano Contreras, at Andres Solomon. Ang style ng kanilang pagpapatawa, ay binubuo ng, maiikling skit, slapstick, at nakakatawang mga dialogo, na ginaganap sa mga sinehan sa Maynila, higit sa lahat, sa Clover Theater, at Avenue Theater. Sige ba? Bakit? Pagsasan mo ano? Hindi ka pa kayo nataw? Hindi pa. Eh, mamaya na makita dito. Si Mariano Contreras, ang gumaganap bilang Pugo. Siya ay ipinanganak noong July 12, 1910. Habang si Andres Solomon naman, ang gumaganap bilang Togo. At siya ay ipinanganak noong November 30, 1905, sa Metro Manila. Kung mapapansin natin, na parehong kalbo ang kanilang mga ulo. Dahil yun ay kasama sa kanilang style, para mas pumatok, at mas nakakatawa ang dating, ng kanilang pagganap, bilang mga komikero, sa entablado man o pelikula. Lingid sa kaalaman ng karamihan, na sa una ay si Mariano Contreras o Pugo lang, ang tunay na kalbo, sa kanilang tambalan. At kinakailangan pa ni Andres Solomon o Togo, na magpakalbo, para mas pumatok, at mas tangkilikin pa ng masa, ang tambalan nilang dalawa.
Nagsimula sina Contreras at Solomon, bilang Laurel at Hardy ng Pilipinas. Nag-umpisa ang dalawa sa kanilang karera, bilang mga tagapagtanghal sa vaudeville, noong 1930s, at naging hit noong panahon ng pananakop ng mga Hapones. Kung saan, ay mas lalo pa silang sumikat, at lumabas ang husay ng tambalan nila, bilang mga komikero, nang gayahin nila ang mga kilos, at pananalita ng mga Hapones, para mas lumabas na nakakatawa, at tinatangkilik naman, at mas nagustuhan pa ng masa. Sa panahong iyon, ay nagtatanghal sila sa mga entablado, at di kalaunay, pinasok na rin, at dinala nila ang husay nila sa pagpapatawa, sa daigdig ng mga pelikula, bago ang digmaan. Ilan sa mga pelikulang ginawa nila, noong unang bahagi ng dekada 40, ay ang Utos ng Hari, Hindi Mababali, Sa Lumang Simbahan, at Banibiro Lamang Kita. Noong panahon ng pananakop ng mga Hapones, pinalitan ng dalawa ang pangalan ng kanilang tandem, at ginawa bilang Pagoing at Pugoing. Ginawa ito, upang maiwasan ang pagkalito, dahil ang Togo ay kasing tunog ng pangalan ng nooy Prime Minister ng Japan, na si Tojo, noong panahon ng unang bahagi ng 1940s. Pagkatapos ng digmaan, muling nagpatuloy sa film career sina Pugo at Togo, at gumawa ng ilang pelikula, para sa LVN Pictures. At ilan dito ay ang mga sumusunod. Tambul Mayor, kung saan, ay nakasama nila ang dalawang sikat na artista noong panahon na yun bilang mga bida, na sina Jaime de la Rosa, at Tessie Quintana. Dalawang prinsipeng kambal, magkumparing putik, na pinagbibidahan ni Lilia Dizon. Ang kandidato, nagsaulian ng kandila, dalawang sundalong kanin, at biglang yaman. Ang dalawang komikero ay nagkaroon din ng radio sitcom, at ito ay ang Edong Mapangarap, kasama sina Eddie San Jose, at Hollywood starlet, Joan Page. Ang tambalan ng dalawang komikero, ay patuloy na lumabas sa mga pelikula hanggang taong 1952. Subalit sa kasagsagan ng kanilang kasikatan, ay pinaghiwalay ang dalawa ng masaklap na kapalaran, nang biglang pumanaw si Togo, habang kasalukuyang ginagawa ang sunod nilang pelikulang, Dalawang Sundalong Kanin, na pinagbibidahan sana ng dalawang komikero, kasama sina Nida Blanca at Nestor de Villa. Si Togo ay namatay noong November 3, 1952, sa Marikina. Mga kaibigan, ang kabaong ay nilapit na sa libingan. Marami marahil ang nasaktan sa pagtutulakan ng mga nagnanais na makalapit. Kabilang dito, si Nestor de Villa. Nakabitwin niya sa kinamatay niyang pelikulang Dalawang Sundalong Kanin. Makikita ninyo sa itaas ng punong kahoy ang mga manonood na kinabibilangan ng mga reporter sa iba't ibang pahayagan. Dahan-dahang inilapit ang kabaong sa kanyang huling hantungan. Sa ganitong paraan lamang kami nakalapit. Kasama ko si Ginang Pugo, Rosa Rosal at Lilia Dizon. Halos nagkapunit-punit ang damit namin noon. Upang mabigyan ng pagkakataon ng mga mahal sa buhay ni Togo, na mamasdan siya sa huling pagkakataon, ay binuksan ng kabaong. Sa tindi ng sama ng loob ay napasigaw ang ikalawang anak ng yumao. Siya ay si Felipe, 14 na taong gulang. Ito ang kahuli-hulihang anyo ni Togo, para lamang siyang natutulog. Sa imtim nilang dalangin, idinalangin nila ang kaluluwa ng isang mabuting asawa at ulirang ama, naway maging marapat siya sa piling ng dakilang lumikha. At kasunod nila'y sinaning, na sakbibi ng lumbay, hindi lamang sila magkatambal ni Togo, sila'y parang magkapatid na hindi nagkahiwalay minsan man sa loob ng maraming panahon. Pagpalain nawa ng Diyos ang kaluluwa ni Andres Solomon, ang hindi malilimot na si Togo, na noong nabubuhay pa'y nagsabog sa daigdig ng aliw, saya, ngiti at halakhak. Ang buhay daw ay isang panaginip, ngunit kurutin. Nang mamatay si Togo, at dahil marahil nag-iisa na lamang si Pugo, ay hinanapan siya ng panibagong katambal. Si Pugo ay itinambal, sa nooy sikat din na artista, na si Bentot.
Tinangkilik din ng masa, ang tambalang pugo at bentot. Ang kadalasang papel na ginagampanan ng dalawa, ay bilang mag-ama sa mga pelikula. Nagkaroon din ang dalawa ng ilang mga pelikulang, sobrang sumikat at pumatok din sa panlasa ng mga Pinoy. Si Pugo ay namatay noong December 12, 1978. Ika nga sa mga kasabihan, na, may hangganan din ang lahat at walang nananatili sa mundo, magpakailan pa man. Subalit nag-iwan naman ang dalawang magaling na komikero, ng mga pelikulang magpasa hanggang ngayon ay patok pa rin sa masa, at nagbigay ngiti at saya sa ating kapwa. Yan ang sinasabi mo sa mga lalaki. Bueno, limutin mo na yung nakaraan. Ngayon ay meron ng magtatanggol sa'yo. Tuturing ka namin parang tunay na anak. Makatutulong ka sa amin at kami na may makatutulong sa'yo. Kung tatawag mo sa amin dalawa ay tatay. Opo, mga tatay. Kung gano'n anak eh, patulog ka na.